Yun po nakasulat sa Roma 16:16. O di basahin natin. Salute one another with a holy kiss. The churches of Christ salute you. Tamo, kaya walang makita computer na Church of Christ eh. Ang nakasulat kasi sa Roma 16:16, Churches of Christ. Hindi Church of Christ. Plural, Churches of Christ. Bakit? Hindi kasi yan ang official name. Churches of Christ, hindi yan ang official. Plural yan eh. Hindi ka alam. Bakit? Sapagkat dahil sa hindi pagkaunawa nila ng mga talata ng Santong Sulat na siyang pinatititikan ng kasaysayan ng ating Panginoon Jesucristo at ng Iglesia, iyon ang pinagmukulan niya. Sa Mateo, sa Kapitulo 16, gusto kong nasabi at pakinggan nito. Sa versikulo 18, doon natin makikita kung ano ang sinasabi. Pakinggan nito. Sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi mananaig laban sa kanya. Sa makatuwid, yung sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, itatayo ko ang aking iglesia. Dapat lagi ng tandang mabuti na ang iglesiang itinayo ni Kristo, kanya. Yun yung ikinapit meron sa salitang itatayo ko ang aking iglesia ngayon. Anong pangalan ng iglesia nito? Ang kailangan itanong natin, anong tawag sa iglesia iyon na itinayo ni Kristo na ang sabi niya ay kanyang iglesia? Anong tawag niya roon? Dito, ang apostol na si Pablo, pakinggan niyo. Sa Kapitulo 16 ng Taga-Roma at ang versikulo 16, ganito ang sinasabi. Mga batian kayo, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Anong tawag ni Pablo? Iglesia ni Kristo. Yung salitang mga iglesia, tumutukoy sa bawat kapatid, bawat isang kaanib. Pero ang kabuuan ng iglesia, isa. Kaya ang tawag diyan, Iglesia ni Kristo. Ngayon, ang itanong natin na ito, bakit tinatawag ni Pablo Iglesia ni Kristo, yung iglesia ang itinayo ni Kristo? Sapagkat ang wika ni Kristo ay akin. Ngayon, anong kahulugan niyang salitang Iglesia ni Kristo? Pangalan ba yan? Oo. Yun ang tinatawag ng nombre o resibo sa Kastila. Ang ibig sabihin, pangalan na nagkakayang ng ari at may-ari. Yun ang tinatawag ng nombre o resibo sa gramatika. Kaya, ang sabi ni Pablo, Iglesia ni Kristo. Inigakaya ang may-ari ng iglesia, ang iglesia ang ari at ang may-ari ng iglesia doon sa salitang Iglesia ni Kristo. Ngayon, bakit iyan ang tawag? Ika ni Pablo akin. Kung itatayo ko, ngayon, sa pagwawag ng mga apostol, ano yung iglesia? Ngayon, bakit tinatawag na Iglesia ni Kristo at ang wika ni Kristo ay aking iglesia? Well, itong sagot. Ang aking ginagawa sa inyo, basahin. Huwag yung ipaliwanag. Dito sa Colosas, sa Kapitulo 1, at ang versikulo 18, ganito ang sinasabi, pakinggan ninyo. Siyang ulo ng katawan, yung salitang siya, probably demonstratibo, tumutukoy si Kristo. Yung salitang siya, siyang ulo ng katawan. Aming katawan. Ituloy natin. Siyang ulo ng katawan sa makatid bagay ng iglesia. Sa makatid, bakit tinatawag ng iglesia ni Kristo at hindi maaaring bagugin yun pag binago yun? Hindi na iglesia ni Kristo. Bakit? Sapagkat yung salitang ulo ulo ng iglesia, si Kristo ang ulo ng iglesia. Kung aalisin mo yung ulo, entonces hindi magiging katawan niyo, patay na yung iglesia. Kaya ang ulo niyan ay si Kristo. Kaya ang tawag niyan, Iglesia ni Kristo, at ang tawag naman ni Kristo, aking iglesia.